alam naman nila na nasa ospital siya eh. May sakit yung tao. Eh talagang wala silang puso, hindi lamang nilalabag nila ang batas. Eh talagang pinapakita nila sila'y mababangis. Mabangis pa sila sa mga hayop eh. Eh ba, talagang I can understand why people have begun reacting even viciously sa nangyayari sa ating bansa. Kamusta naman po komento ng ating mga kababayan dyan sa iyong mga nakasalamuha? Sila ba'y concern sa mga nangyayari sa Pilipinas? Oo nga, bakit daw ano nangyayari sa atin at inaapi nila yung mag-ama pagkatapos daw na manungkulan ng matapat. Eh bakit gusto yata nila ipakulong pa? Sa ating paunang talakayan, Attorney, matapos ngang kondenahin ni Senator Bato de la Rosa ang anyay power tripping ng Quad Committee kay former Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo, ang tanong nito ngayon ay kung deserve ba ng men in uniform ang ganitong uri ng pagtrato. Anong tingin mo, Attorney Sal? Eh gaya ng sinabi na natin, eh talaga namang biro mo, ang dahilan lang ng kanyang pagkakulong ay dahil hindi umaten ng 4 na beses yata. Pero alam naman nila na nasa ospital siya eh. May sakit yung tao. Eh talagang wala silang puso, hindi lamang nilalabag nila ang batas. Eh talagang pinapakita nila sila'y mababangis. Mabangis pa sila sa mga hayop eh. Eh ba, talagang I can understand why people have begun reacting even viciously sa nangyayari sa ating bansa. Pati na yung taong may sakit. Bakit hindi na tayo nagtataka dahil pati si Attorney Zoleika Lucas, di ba? Nakakulong na, tinuloy pa rin nila. Pagkatapos, hanggang nakaratay sa ospital. Iba talaga, iba ang panahon. Ibang-iba ang panahon ngayon. Tsaka sabi ni Senator Bato, Attorney, nakiusap daw talaga itong si Colonel Grijaldo na dalhin muna siya sa choice ng Congress na government hospital dahil nga nagpapagaling siya. Eh, sabi naman ng isang kongresista, pag sa Senado daw walang rotator cuff itong si Colonel Grijaldo. Pagdating daw sa House, mga patawag nila 4 times, wala man lang daw imik, walang aksyon, walang pagdalo. Do you think sapat na yung dahilan na yan, Attorney Sal? Oh, hindi. The fact is talagang may sakit siya. Yun ang pinakamahalaga doon. Yung kalusugan ng isang tao. Cruelty na tawag dyan. Cruelty. Vicious cruelty. Samantala, Attorney Sal, dahil naman sa panggigipit ng Kamara kay dating Pangulong Duterte ay mas laro ito napamahal sa taong bayan. Ayon kay Senator Bato, ano pong pananaw mo dito, sir? Eh tama yan. Yung mga nakakausap natin dito, pati dyan sa Pilipinas, talaga namang sa ginagawa nila. Di ba sinabi ko na noon yan? Pag inapi mo ng inapi yung mag-amang yan, lalo silang napapamahal sa bayan. At lalo namang nagiging mataas ang galit ng tao sa kanila. Samantala, sa isang sangay naman ng pamahalaan ng nagpahayag, Attorney, ng kagustuhang ibalik ang parusang bitay sa mga mabibigat na uri ng krimen. Ayon kay PAO Chief Persida Rueda Acosta, tila wala ng takot ngayon ang mga kriminal sa paggawa ng mga krimen. Si Paul Montebon sa detalye. Pabor si Public Attorney's Office Chief Persida Acosta na ibalik ang parusang kamatayan sa sinumang masasangkot sa heinous crimes o karumaldumal na mga krimen sa bansa. Ani Acosta, talamak na naman ang mga krimen ngayon kasama na ang usapin sa rape with homicide, kidnapping na nauuwi sa pagpatay, robbery with murder at maging ang talamak na illegal na droga o drug trafficking. Giit ni Acosta, tanging ang parusang kamatayan lamang ang makatutulong na maibsan o masugpo ang malaking problema ng kriminalidad sa bansa. Nakakalungkot anya dahil parang wala nang kinatatakutan ang tao sa paggawa ng krimen ngayon. That's
sa tindi ng krimen at sa tindi ng mga ginagawang heinous crime, sa heinous crime, okay? Lalo yung mga rape with homicide, robbery with homicide, kidnapping with murder, yung mga ganon, tsaka drug trafficking. Talaga namang nakakalungkot dahil parang wala nang kinakatakutan ng tao. Panahon na niya para pag-aralan ito ng Kongreso sa lalong madaling panahon kaysa lumala pa ang nangyayaring krimen sa bansa. At saka time na aralin ng Kongreso kung ano-anong krimen ang pwedeng pagpatawan niya. Dahil nakita ko ang mga kabataang nasira ang buhay dahil sa droga. Bukas naman ang batikang abogado na imbitahan siya ng Kongreso para mailahad nito ang pangangailangan na may sa batas na ang parusang bitay. Kunin nila akong para mailahad ko sa kanila nung talaga kailangan itigil dahil 1,200 plus ang bibitahin sana nun eh. Para sa amin, about 40% innocent eh. So, nung review namin ang mga records nila. So, sa ngayon, sa extra heinous crimes, dapat talaga palagay ko ibalik. Aminado si Acosta na ikinababahala nito ang mga kabi-kabilang report ng mga nawawalang bata sa lansangan at pagdami ng drug-related cases sa bansa. Sakali naman anya na maisabatas ito, magiging katuwang ang tanggapan ng PAW para suriin ang mga taong sasalang sa parusang kamatayan. Kung malabo o mahinaan niya ang ebidensya laban sa isang tao na naharap sa nasabing parusa, siya naman mismo ang makikiusap sa Pangulo na itigil ang parusa. Pero dapat maging patas din anya ang batas na ito sa mga taong totoong nagkasala. Abril ng kasalukuyang taon nang masamsam ang napakalaking halaga ng iligal na droga sa Alitagtag, Batangas, kung saan isang dayuhan ang nadakip ng mga otoridad. Ngunit hanggang sa mga oras na ito, wala pa ring resulta sa ginagawang investigasyon at pagtuntun ng mga pulis sa pinagmulan ng bulto-bultong shabu na ito. Isang pulis rin ang nasangkot sa karumaldumal na pagpatay sa kapwa nito pulis sa loob mismo ng headquarters ng NCRPO. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Isal, parusang bitay sa karumaldumal na mga krimen. Anong tingin mo dyan, sir? Kaya ako agree dyan. Alam mo, talaga namang kailangan siguro ibalik muna natin ang parusang bitay doon sa mga karumal-dumal na krimen. Kapagkat mukhang hindi yun natitigil ang pagkamit ng krimen at mukhang unang-una, wala ring parang walang ngipin ang pagpapatupad ng batas. Pangalawa, nakikita rin siguro ng mga kriminal yun. Dati nung panahon ni Presidente Duterte, takot sila lahat eh. Nagtakasan lahat, nagtago. Ngayon talaga nagbabalikan. Kaya kailangan siguro ibalik muna natin ang parusang bitay sa mga kriminal na nagkakamit ng karumal-dumal na krimen. Kaya nga, sabi ng dating Prime Minister ng Singapore sa atin, mukhang kailangan natin, Attorney Sal, mga Pilipino ng mas matinding disiplina kaysa sa malawak na o mas matibay na demokrasya. Ito yata ang epekto nun, Attorney Sal, dahil walang deterrence sa paggawa ng krimen. Kasi yan sa mga kadahilanan. Samantala, kaugnay niyan, Attorney Sal, pwede din bang kasuhan ng bitay ang mga korap na opisyal ng gobyerno? Sabi, kung merong, pag gawin mong heinous crime, ang corruption, di pwede na. Pwede na ibitahin sila. Samantala, sa ibang usapin naman, Attorney Sal, ngayong Miyerkules, inaasahan ang pagbabalik sa Pilipinas ni Mary Jane Veloso na nahaharap po sa kasong bitay o sa parusang bitay sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Ano naman po ang tanong po ng ating mga kababayan, dapat daw bang ipagdiwang ng Pilipinas ang pagbabalik ni Veloso na convicted po sa Indonesia? Anong tingin mo, sir? Gaya ng sinabi ko isang araw sa programa natin, ang dapat na gawin ng pamahalaan, imbestigahan natin kung ano talaga nangyari kay Mary Jane Veloso. Sapagkat kung maalala nyo, talagang itinatanggi niya na siya ay naging drug trafficker. At kung mapatunayan natin na talagang wala naman siyang kasalanan, dapat lamang nabigay siya ng clemensya. Pero kung mapatunayan naman na totoo, medyo mahirap na bigyan ng clemensya. Kailangan managot siya sa kanyang ginawa.
Tsaka, attorney, di ba, noong 2015, ilang oras na lang bago siya bitayin, pinagbigyan siya ni former President Joko Widodo sa efforts na rin ni PRD. Ano bang istorya sa likod ng mga nangyari na yon, Attorney Sal? Alam mo kasi, mahirap sa kalagayan ni Presidente Duterte na nag-launch ka ng drug war, tinutugis mo mga illegal drug traffickers. Pagkatapos, papakiusapan mo na huwag ituloy ang pagbitay. Parang magiging inconsistent ka doon, di ba? Kaya, for humanity reason, nakiusap siya. Pero kung tutusin, gaya ng sinabi niya kung ano yung batas sa bayan, kung saan nag-commit ka ng krimen, kung anong kaparusahan, dapat ibigay sa iyo yun. Kasi, halimbawa, merong illegal drug trafficker dito, taga Malaysia, taga Indonesia, taga whatever country, gusto ba sabihin, papabayaan natin dahil pinakiusapan tayo ng presidente nila. Hindi na natin ipatutupad ang batas natin. Mukhang mali rin yun, di ba? That's an intrusion into the legal system of one's country. Sa ating bansa, kung tayo ang papakiusapan na huwag natin ipatupad kung anong kaparusahan na binibigay natin doon sa mga taong pagkatapos may litis, mapatunayan na may kasalanan, papalayain natin. Sa usapin naman, sir, ng clemency, dapat bang ibigay ito kay Veloso? At ano ang magiging epekto nito sa mga kababayan nating nahaharap din sa katulad na kaso sa ibang bansa? Posible rin kayang tularan si Veloso, Attorney Sal, ng iba pa nating kababayan? Dahil kung mahuli, matapos sa ilang taon, makakalaya din naman. Well, as I said, kailangan imbestigan mo muna. Kailangan mag-create tayo ng isang task force na mag-iimbestiga sa kanya. Kung talagang yung kanyang depensa noon na ginamit niya sa Indonesia ay totoo nga na hindi lang bigyan ng katarungan si Jane. Otherwise, kung talagang nakita na drug trafficker siya, ay hindi po pwede. At talaga, otherwise, gagayahin siya ng ibang mga Pilipino. Kung mabibigyan naman ng presidential pardon si Veloso, posible ba ito, Attorney Sal? At tanong dito ng isa nating manonood, posible kaya na maging narco state na tayo, gaya na sa pantaha ng mga Pinoy abroad? Yan mangyayari yan kung ipagpapatuloy natin yung malamyang pagpapatupad ng batas laban sa droga. Kung hindi mo ibabalik yung kamay na bakal dyan, talagang doon tayo patungo.